Mabiyayang araw po sa ating lahat, mga kapatid. And I'm so grateful and blessed na ako po yung makapag-minister sa inyo. So, meron po ba na nandito kanina sa unang service? Amen. Praise God. At narinig na po nila ang mensahe kanina, but meron pong mga bagay na minsan na parehas man ang message, nag-iiba-iba pa rin dahil po sa Panginoon. Amen. I believe na naparito tayo lahat. Minsan po, may mga nagtatanong sa akin, hindi po ba, Pastor, kapag ako po ay nagsimba dahil napipilitan ako, parang nakukonsensya ako, napupersa lang ako, di ba? Parang hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Especially sa Dubai po, dahil pagod talaga sa mga trabaho. Sino po ang napunta na po ng Dubai? O nakapag-Dubai po, yan, nag-work po kayo doon. Si Pastora, nakita niya doon ang buhay doon talaga sa umaga. Tsaka ikaw ang gagawa sa lahat para sa sarili mo. So mga pagod ang ating pong mga kapatid na naroon. And then one time, meron po nagtanong sa akin, and sabi niya, Pastor, hindi po ba parang napipilitan lang ako kapag ayoko naman pero pumunta ako? Sabi ko, hindi. Because most of the time, that's the lie of the enemy. He will validate yung nararamdaman mo. So upang sa ganon, masabi mo sa Panginoon na valid ang aking reason. God will always understand us because God is all-knowing. Amen? So hindi pwedeng hindi tayo maunawaan ng Panginoon at hindi rin pwede na hindi tayo maintindihan ng Diyos. And I believe that. Talagang kahit ano pang bagay ang ginawa natin, mauunawaan niya at maiintindihan niya tayo. Amen po ba? Pero siyempre, pagka ang desisyon na ginawa natin na hindi maganda, naintindihan niya, pero hindi siya nasisiyahan. Amen po ba? Magkaiba po yung bagay na yon. So, ang sabi ng kapatid natin na ito, kasi po ganito pagod na pagod ako, mas gusto ko na lang mahiga. Amen? Di po ba valid naman ang reason? Pero sa totoo lang po, hindi mo pinipilit ang sarili mo kapag ikaw ay pumunta dahil gusto mo. Hindi, parang napersa ako. Hindi po. Ang tawag po doon, you're walking by faith. Ikaw ay pumunta, sinabihan mo ang sarili mo, pinilit mo kung maaari kung gamitin yung term na yon, but not because you don't like it, but because you want to walk by faith. Amen? Ganon din po sa mga ibang bagay sa buhay natin. Minsan, ganon ang ginagawa ng kaaway. Hindi ko naman feel. Amen? So you don't need to feel it just to walk with what the Word of God says sa buhay natin. Tama po ba? Because that's not walking by faith. That's walking by sight. And walking by faith is the life that we have. The just will live by faith. Amen? Can you say amen po? Hallelujah, praise God. Palapakan natin ang Panginoon. So hindi po madali ang sabi nila na lumakad sa buhay Kristiyano. Of course, hindi naman po lahat ng mga bagay ay madali. At para sa akin naman din, hindi rin po lahat ng mga bagay na mahirap para sa iba ay mahirap din para sa iba. No. It depends on how you see things in your life. It depends kung anong perspective o saan ka nanggagaling. Di po ba sa atin, maaari mahirap yung basketball, pero sa iba hindi. Amen? Because ginagawa nila kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawain. Now, don't get me wrong, I'm not talking about what we can do for God. Ang mga ginagawa natin na hindi para sa Panginoon, yun po'y para sa atin. The moment we walk on the Word of God, we can be able to believe and trust the love of God sa ating buhay. Tama po ba? Doon tayo lumalakad na merong ngiti sa ating pong mga labi. Amen? Alam nyo na marami po tayong pinagdadaanan, so kailangan natin ng tamang panggagalingan ng kapangyarihan na kung saan makukuha natin ma-overcome lahat ng ating pong mga difficulties and hardship in life. Amen? Amen. So praise God. So sa buhay po natin, kailangan po na matutunan natin at makita na ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig.
at puno ng pagmamahal. Amen? So ang mga takot na ito ay laging nariyan. Mga takot na kung saan hindi natin maunawaan. Ano mangyayari bukas? Ano na kaya mangyayari sa anak ko? Matatapos kaya siya ng pag-aaral? Ang asawa ko kaya nasa abroad? Ano kaya ang ginagawa? O yung nasa abroad naman, ano kaya ang ginagawa ng asawa ko sa Pilipinas? Ang mga magulang ko kaya kung nasa abroad ako? Adatnan ko pa kaya? Maraming mga fear ahead of us. But the Lord is faithful. He told us, this fear can be driven out. How? With His perfect love. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, na ating inaalala, kanina pa lang sa communion, we believe that's the perfect love of God. He died for us all. Kung nakuha niya na matay para sa ating lahat, ibigay ang kanyang buhay. Ano pa ang hindi niya magagawa para sa atin? Amen? Yung bang takot na yan, hindi niya kayang palitan ng kapayapaan? Kayang-kaya ng Panginoon, di po ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na mangamba. Amen. Glory to God. So God's perfect love. So pag sinabi po natin perfect, gaya po na sinabi ng ating kapatid kanina, sabi niya, holy means complete. Holy means complete. Walang kulang. Wala ka nang hahanapin pa. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating Diyos. We have a perfect God. If He's a holy God, nothing can come from Him that is unholy. Tama po ba? And if He's a perfect God, walang pwedeng manggaling sa Kanya o manggagaling sa Kanya na hindi perpekto. Ang pagmamahal niya sa atin, ang pagpapatawad niya sa atin ay perpekto, kumpleto. Wala tayong kailangan idagdag at hindi natin kayang bawasan. Maging ang kapayapaan na ibinigay niya sa atin ay perpekto. Lahat ng iyon ay nasa atin, mga kapatid. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay na yan, nasa atin na. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka na niya lahat niyan. Hallelujah, praise God. So nilagay ko lang po yung meaning ng perfect dyan. Ang sabi po, having all the required or desirable elements, qualities, or characteristic. So ito po ay definition na ng mundo. But I believe when you get the meaning of perfect, it's more than this definition when it comes to God. Amen? It's not only the desirable at lahat naman talaga desirable sa Panginoon, ang meron siya, absolute and complete. So ang pag-ibig po ng Diyos, nais ko pong ipaalala sa inyo na ito po ay unconditional at ito po ay eternal. Kasi sa buhay po natin minsan, kapag dumadanas na tayo ng mga bagay na hindi maganda, gusto nating magtiwala sa Panginoon, pero nahihirapan tayo. Sa akin lang po yata nangyari yun. Naranasan po ba natin yon? Gusto po natin lahat magtiwala, pero minsan nahihirapan tayo. But the moment, nung sa panahon po na yun na ako'y nahihirapan, I really ask God, Lord, paano ko kakayanin ang ministry na ito? Hindi ko alam ang buhay ng mga tao. I have 3 kids at that time with me sa Dubai. So, may Bible study araw-araw. But that's my passion. And that's the calling I believe na every time na may makakausap ka ng mga mananampalataya o kaibigan natin na naroroon, nakikita mo ang galaw ng Panginoon sa buhay mo mismo, na kumikilos sa buhay nila. That's why He's working in us and through us, di po ba? We believe that God is working in us first, then through us, with His great love, with His perfect love na nasa atin, binabago tayo ng pag-ibig na yon. At sa ating pagbabago, kumikilos ang pag-ibig na yon upang maranasan din po ng iba ang perpektong pagmamahal ng Diyos. That's why we need to be aware that we have this perfect love already in us, stored in us. Amen? Ito yung good news eh. It's unconditional. Hindi ito nagbabago, magbago ka man. Hallelujah. So in Romans 8:37-39, just to read it and to back up that the love of God, the perfect love of God is unconditional. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us, Paul says. For I am convinced, sabi natin, I am convinced. So hindi lang siya basta naniniwala, siya ay konbinsido. So bakit ka magiging convinced? Sa mga bagay na pinaniniwalaan mo when you experience it. Tama po ba?
pag sinishare natin ang word ng Panginoon, just like me right now, kumbinsido ko, hindi lang dahil nabasa ko, because I experience it. Myself, I experience it, ang pagmamahal ng Panginoon, that I become a more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang more than a conqueror, kumbaga sa boxing, si Pacquiao ang lumaban, siya ang nanalo. Siya ay conqueror, di po ba? Sino po ang more than conqueror? Amen! Sa kanila po yung benefit. Don't you know, when you give the glory to God, all the benefit ay sa iyo. Ang nais ng Panginoon, lahat ng glory sa Kanya. Pero lahat ng benepisyo, lahat ng kapakinabangan, sa atin po lahat. Amen. Yun lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. At pag binigay natin sa Kanya, believe me, ang lahat ng pakinabang sa atin po lahat. Hindi sasabihin ng Panginoon, sobra na ang pakinabang mo, kunin ko naman ng kalahati. No. That's what we call overflow. Do you want to overflow? Amen. Praise God. Don't build up hands. Huwag tayong gumawa ng bakod upang tayo ay mag-overflow. I'm always saying na kung ito po yung cup na ito, o itong bottle na ito, pag puno na, and I'll try to put a water pa sa top nito, mag-overflow, di po ba? But when I try to build a fence sa paligid niya, it will not overflow. Tama po ba? Tama po? Kaya minsan po, pagka ang iniisip natin lagi yung mga bagay na ganoon, minsan ang Diyos meron siya sinasabi sa atin na, anak, ang pagmamahal na yan, sapat-sapat sa'yo, sobra-sobra pa. Pero dahil kinakaawaan natin ang ating sarili, we want more love. We're building a fence wherein we are loved enough by God. Kaya minsan, nagiging madamot tayo. Ay, pagmamahal na to, akin lang. No. Amen? Alam nyo bang, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi nagpapatawad? Kaya nahihirapan tayo magpatawad minsan dahil hindi natin naunawaan yung pagmamahal. Pero the moment we know that we are loved by God and we are overflowing with His love, it's not hard to forgive. Amen? Hindi lang dahil po tayo nasa ilalim ng biyaya, kundi nararanasan natin ang nasa ilalim ng biyaya. Glory to God. Amen? So kaya po ang sabi diyan, for I am convinced that neither life nor death, neither angels or demons, neither the present nor the future, walang makakapagpahiwalay sa atin, nor any powers. In verse 39, neither height nor depth, nor anything else in all creation. Anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. So this is a word for us, assuring us that nothing in all creation will be able to separate us from the love of God. Amen? Not even your doubt. Not even your biggest mistakes in life. Amen? Nothing will be able to separate us from the love, from this perfect love of God. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, ang kaaway, laging gagawa ng kapamaraanan yan. At ang daya ng kaaway, kung hindi tayo matinis sa ating pagmamasid, ay talaga naman parang, wala naman po na dayang alam niya na dinadaya. Tama po ba? Kaya daya. Alam niyo po, pag si Satan o ang kaaway, ang hanap mo ay puti, hindi kanya bibigyan ng black sa iyong harapan. Of course, hindi mo tatanggapin yon. Ano ibibigay niya sa atin? Let's say, off-white. Pwede na to. Parang puti din. Amen? Maybe it is good for us for the meantime, pero dahil hindi yun talagang hanap natin, hindi yun tatagal. Amen? It's not the best for us. Kaya lagi ko sinasabi, it's better to obey the Word of God than to do what you think best. Ulitin ko po. Mas mainam na alam natin ang salita ng Diyos. Mas mainam na sundin
ang salita ng Diyos, lakaran ng salita ng Diyos, kaysa gawin natin ang iniisip nating the best. Amen? Si King Saul, nung siya po ay pumunta sa digmaan, ang sabi po sa kanya ni Prophet Samuel, wala kang ititirang buhay. Lahat ng may hininga, patayin. Pero si King Saul, habang meron pong digmaan, nung kukunin niya yung mga spoil, dapat sana mga gold, mga ganun lang, yung kukunin nila, nakita niya yung mga matatabang guya. Nakita niya yung mga pwede pang i-offer sa Panginoon. Tama po ba? So anong ginawa ni King Saul? Tinira niya yung mga yon. Again, if I'll ask you, just using our logic sa ating pong kaisipan, no? Sa ating pong buhay, is it wrong? Nakunin mo yung mainam na bagay para sa Panginoon, ialay sa Panginoon. Is that wrong? It's not. Actually, this is what I think best. Di po ba? Parang ito yung the best. Sayang naman. Pero hindi natuwa ang Diyos. Because that's not the word of God. That's why it's better to know what God says about us, what God says to us, than to do what we think best. And when you're thinking what is best sa iyo, dumarating lang ang mga takot sa buhay natin. Unti-unti, nagtataka tayo, bakit ganito? Nagiging warrior na ako instead na nagiging worshiper ako. Bakit nagiging warrior ako? This is what the devil wants us to do in our life, to fear and fear and fear more. But again, let's go back. His love is unconditional. Nakita po natin dyan because nothing can be able to separate us from the love of God. Meaning to say, it will not depend on us. It will depend on the Holy God. And the Holy God, because He is perfect, ang pwede lang po manggaling sa Kanya ay perfectong pagmamahal. Amen? Can I hear your amen? Hallelujah, praise God. It is also eternal because in Jeremiah 31:3, the Bible says, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. Wow. Thank you, Lord. Walang hanggang pag-ibig. Wala nang kondisyon, wala pang hanggan. Saan ka pahahanap ng ganung pag-ibig? Amen? Wala ka na mahanap na gano'n sa Panginoon lang. Even, kahit gaano mo kamahal yung tao, meron kasi natitira laging pag-ibig sa iyo. Amen? May mga panahon na uunahin natin ang ating sarili kaysa sa iba. Tama po ba? Amen. So our love is not a bad love. It's a good love. But we don't have this perfect love to give to people. Kasi kung kaya natin gawin yon, maibigay yung perfectong pagmamahal sa tao, He don't need God. Hello? Kaya hindi ginawa sa atin ng Panginoon na maibibigay natin ang perpektong pagmamahal sa ating kapwa. Dahil manggagaling lang yon sa Panginoon. Amen? So, there is a need for Him. Hallelujah. So, God loves us with an everlasting love. And in Psalms 136, this chapter, the whole chapter, mababasa po natin dyan on those last verses. Give thanks to the Lord for He is good. He didn't say, give thanks to the Lord because you receive things in life. No, for He is good. His goodness will never change. Our situation will always change. Tama po ba? Hindi niya sinabing pag maayos na nararanasan natin, give thanks to the God. O give thanks to the Lord. No, give thanks to the Lord because or for He is good. And His love endures for a moment. Forever. Amen? His love endures forever. So don't think that even sa buhay po natin na kahit isang segundo lang, na parang hindi naman ako mahal ni Lord ngayon. Parang kinalimutan naman ako ni Lord. But that's true. Pag nababanggit niyong parang, watch your word. Why you said parang? Because hindi yun eh. Parang kinalimutan ako ng Lord. You yourself knew that God will never leave you nor
forsake you. But because we're looking on the situation, lumalabas yun sa ating mga bibig. Parang. Bakit po parang? Kasi hindi yun ang tunay. Amen? So that's the lie of the enemy sa atin. Until he will convince us, yung parang nagiging totoo na. Kasi we're walking by sight. So the love of God sa buhay natin will help us not to walk by sight, but to walk by faith anytime. Amen? So ang perfectong pagmamahal po ng Panginoon, ang primary reason why God saved us. At hindi po niya tayo iniwan nung tayo po ay sinave na ng Diyos. Amen? Ang kanya pong perfect love continue to save us from all fears and troubles sa buhay po natin. Anything that the world can throw at us, problems, difficulties, ano ba yan, rejection, division, lahat ng mga bagay na pwedeng itapon sa atin ng mundo. Amen? Ang perpektong pagmamahal ng Panginoon ay sinisave tayo sa mga bagay na yan. Glory to God. And the good news is, hindi po natin tinatrabaho. Amen? Ang perfect love na to ay hindi natin tinatrabaho. It was given to us freely, along with His Son. Hallelujah. Hindi po ba good news yun? Amen? Hindi mo kailangan pagtrabauhan yung bagay na ito. You don't need to work for it. Kasi if you need to work for it, hindi yun grace. Hindi yun biyaya. Pero ang Diyos ay napakabuti. You don't need to work for His perfect love. You receive it the moment you receive Jesus in your life. So ang perfect love po na ito ay nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kapahingahan. Bakit po kayo pumunta sa church, if I may ask? Bakit po? May kausap po ba ako dito? Bakit po tayo pumunta sa church? Maybe, ang iba sa atin may iba-ibang kadahilanan. Tama po ba? Pero madalas nung ako po ay nag-church, I want rest. Ang dami kong problema the whole week. Ang dami ko pangaharapin this week. So I want rest, Lord. Kahit 2 oras lang ng buhay ko, gusto ko naman mapayapa ang aking kaisipan. Di po ba pag nasa church tayo, paglabas nyo dito, you are a champion. Not only in the spirit, but pati sa ating mind, sa ating pong soul. Kasi bakit? Puno tayo ng word. Kaya pag hinarang ka doon, sasabihin sa'yo na, wala nang sagot yata sa problema. Hindi, mayroong sagot sa problema ko. Kasi kakagaling mo sa church. Kasi you dwell in His love. Paano bukas? Kaya wala naman church bukas. Di po ba? So anong dapat natin gawin? Alalahanin natin ang pag-ibig niya. Kung anong ginawa natin sa church, ganun din ang ginagawa natin araw-araw sa ating buhay. Alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Why is that so? Because in John 1 John chapter 4 verse 18, sabi po diyan, there's no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. But the one who fears is not made perfect in love. So gusto ko pong i-focus dyan ang sabi niya, but perfect love drives out fear. This is a formula. Kapag sinabi nating formula, sa akin po, ilalagay ko lang doon sa ganong context. Pag sinabi nating formula, hindi mo pwedeng baguhin yun dahil mag-iiba yung result. Let's say, 1 plus 1 equals 2. Hindi mo pwedeng baguhin yung formula or else the result will change. Tama po ba? Tama po, no? So ito ay formula na kung saan hindi mo pwede itong baguhin. Fear can only disappear when the love of God is in you. Amen? At ang kagandahan nito, uulitin ko ulit, we didn't work for it. Ibinigay na sa atin ng Panginoon. The moment fear comes, hindi ka pupunta kung saan-saan, hanapin mo lang sa sarili mo. Learn to discover that love of God. Paano mo nakita ang pagmamahal ng Panginoon? While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Nagkamali lang ako ngayon. Hindi na ako mahal ng Panginoon. Hindi siguro. Noon nga, puno tayo ng pagkakamali. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ngayon pa kaya na ikaw ay meron ng pagbabalik loob sa Kanya at sinasamba mo siya ng tunay, nagkakamali ka paminsan-minsan, ngayon siya magbabago sa iyo? I don't think so.
Amen? So we can be assured of His love. So kaya lang po, meron pong kaaway na gusto tayo talagang takutin. Tingnan mo ang katabi mo. Hindi po yan ang mananakot sa'yo. Yan po ay kakampi mo. Amen? Hindi po tayo tatakutin yan. Glory to God. So yung pong mga kapatid natin ay kasama natin yan upang tayo po'y managumpay sa buhay. So by the way, we are Wave Church sa Dubai. Wave means we are victorious every day in Him. So yun po yung atin pong church. Kaya pagka nandoon po, pagka tinanong mo yung mga kapatid natin, kumusta ngayon? I'm victorious. Oh, paano ka naging victorious? No more victim mentality. Walang paawa effect. O kumusta ka na? O eto. Amen. Hindi na ganoon. O kumusta ka na? May pinagdadaanan, but thank God. Amen. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. God is with me. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So huwag niyong alalahanin ang mga takot, mga kapatid. Dahil ang takot na ito, gagawin lang ang ating buhay ng mabigat. At magkakaroon tayo ng tinatawag na irritable tayo lagi. Hindi na tayo appreciative. So pansinin nyo minsan, bakit nagkakaganoon tayo? Hindi man natin inaamin na merong takot. Kapag irritable ka na, kapag hindi ka na appreciative sa buhay, nanggagaling yan sa takot, di lang natin napapansin. At pag mabigat na ang ating dinadala, nanggagaling lahat yan sa takot. Amen? So, 3 bagay po na gusto kong i-share sa inyo. Fear of what the future brings lead us to worrying. Nabanggit ko po kanina sa first service. Pero may mga nababanggit po ako dito na hindi ko po nabanggit kanina. It's the Holy Spirit who wants you to receive this message because I know na hindi po ako yung gumagalaw, nagbibigay ng revelation sa inyo. It's the Holy Ghost. Amen? So, isa po dito is fear of what the future brings leads us to worrying. Amen? So, pagka tayo po ay takot kung ano ang mangyayari bukas, sa kakaisip natin, paano na kaya ang mangyayari bukas, instead na concern lang tayo, amen, ano po nangyayari ngayon? Nagwo-worry na tayo. So yung worry na yan ay hindi maganda. Tama po ba? So worrying is totally different from thinking about what will be our future. And when you think about your future, you think about the future that God wants for you. Amen? So anong sabi ng Panginoon? Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a future. Now, could you please tell me, doon sa statement na ibinigay ng Panginoon, saan mo makikita yung pwede kang mag-worry doon? Wala. First of all, ang sabi niya, I know the plan that I have for you. Alam niya. Hindi, may plano ako sa'yo, pero hindi ko pa alam kung paano. Depende yan kung paano ka mag-behave. No, that's not what the Bible says. The Bible says, I know the plans that I have for you, says the Lord. Amen? So saan ka mag-worry doon? If you truly believe that God is perfect, God is holy, God will never change, paano ka pa worry sa bagay na yun? Di po ba, napaka-secured ng kanyang statement. I know the plans that I have for you, says the Lord. A plan to prosper you and not to harm you. Amen? Glory to God. Sige, papalapakan natin ang Panginoon. So God will put everything into balance. God wants to prosper you. And with that prosperity, God don't want to harm you. But when the prosperity is in our hands, it's all up to us. Hello? Akala ko ba, Lord, sabi mo, hindi ako masasaktan kapag ako'y pinayaman mo na, kapag ako ay nanagana na sa buhay. Bakit ganito, Lord? Parang nagka-problema lang ako. Maybe mismanagement. Maybe, again, we think what is best. We do what we think best. As I've said earlier, look at the Word of God. Follow what the Word says. It's better to obey the Word of God than to do what we think best. Amen? So sinasabi ng Panginoon, nabanggit ko kanina, money is not our master. Money is our servant. Amen? It's to fulfill our purpose in life.
And our purpose in life is the Great Commission. Amen? To reach more souls. Alam niyo po, maraming mga church na gusto nilang mag-evangelize, gusto nilang umabot ng mga soul, pero wala silang resources. Isn't it a powerful tool sa atin yon? Kung meron tayong resources, marami tayong maaabot. Amen? So lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, maging relasyon man yan, anumang bagay, material man yan, lahat ng bagay na yan, when what we considered wealth, you know what you considered wealth? Kung nasaan ang puso mo, yun ang kayamanan mo. Anumang bagay ang pinapahalagahan mo, yun ang kayamanan mo. We're not talking only about money. But those wealth ay hindi po yan mga Diyos sa buhay natin. Ang mga pinapahalagahan natin, hindi yan mga Diyos sa buhay natin. Yan ay mga tools na kung saan upang ang ating paglakad bilang isang Kristiyano ay hindi maging mahirap. Amen? Kaya mag-ingat tayo. Lagi po natin tignan ang pag-ibig ng Diyos. Glory to God. So huwag kayong masyadong mag-alala what the future brings because the God of all creation has a plan for us all. And His plan for you and me is a good future to become prosperous and not to harm us. Amen? Fear of losing leads us to compromising. So nabanggit ko po na kapag tayo takot mawalan, ano man yan, and then we will compromise. Baka mawala ang boyfriend ko, ang girlfriend ko, pag bumalik ako, wala na akong oras sa kanya. Kasi ang time ko lang sa kanya, 10 to 11 na Sunday. Hindi na ako muna mag-church. When you try to compromise, fear will always be there. Amen? The third one is fear of rejection leads us to proving our worth. So kapag tayo po ay takot ma-reject, amen? Huwag kang takot ma-reject. Meaning lang naman ng rejection ay hindi ka matanggap kung sino ka. Tama po ba? Kung alam mo tama ang ginagawa mo, kung alam mo na yan ang pinapagawa ng Diyos sa'yo, at hindi ka naman talaga naninira ng tao, you don't need to prove yourself. Go ahead on what God wants you to do sa iyong buhay. You don't need to have fear in this rejection and to prove your worth. Why? Gagawa ka lang mag-isa. So lahat ng bagay na nabanggit ko po sa inyo, ito po'y resulta ng paggawa na nag-iisa. Napansin nyo? May takot ka ba kung meron kang kasama? Wala. May takot po ba tayo kung meron tayong kasama? Galing kami sa isang lugar, hindi ko po babanggitin sa inyo kung anong pangalan, di matutulog na kami. Parang kakaiba yung lugar. Pero may takot, pero ang asawa ko may takot, pero lumakas ang loob niya. Kasi hindi siya nag-iisa. Kasi kasama niya ako. Amen? Napansin niyo yung mga bata pa po tayo, minsan takot tayo sa dilim, pero dahil meron tayong kasama na isa pa, kahit takot siya sa dilim. Dahil alam mo may kasama ka lang, nawawala yung takot, di po ba? Because you're not alone. But doing everything on your own, that's the time you become fearful and it will result to restlessness. Pagod na pagod ka. Ayaw mo na ngayong magpatuloy. Amen? Glory to God. Isa pa pong nagagawa ng fear, fear hinders us to experience the peace of God that brings real rest. Hinahanap natin ang tunay na kapahingahan. Hindi lang sa loob ng simbahan natin makikita ang kapayapaan. Actually, pag tayo nandito sa loob ng simbahan, we express that rest. Hello? Doon mo na, pahingang-pahinga ako, Lord. Kay sarap naman talaga ng nasa iyo, Panginoon. Amen? Sabi nga nila, you know, kung bakit ka may pamilya? The purpose of family is to express the love of God na nasa iyo. Could you imagine how can you express what you receive from God if you're alone? You cannot. You will not be able to appreciate what God has done for you if you're alone. Amen? Kaya nga meron kang katabi ngayon to express kung anong tinanggap mo sa Panginoon. To express that love, to express na ikaw ay binago ng Panginoon. Amen? Glory to God. So, ang picture po ng rest, makikita natin in Matthew 6:31. Mabilis po ba ako magsalita? I feel, tama lang po? Amen. Praise God. March 6:31, ang sabi po dyan, this is a picture where hindi na po sila
makakain dahil sobrang dami ng tao. So Jesus told his disciple, sabi po niya, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." See, even Jesus knew kung paano ka magkakaroon ng tamang kapahingahan. Sa paanong paraan? Sa tahimik na lugar. Hindi po tayo mamumundok. Alam niyo po, saan yung pinakamagulo at pinakamaingay? Minsan, hindi naman po sa labas. Sa loob. Ang daming tumatakbo. Amen? Ano na kaya ang lunch namin? Amen? Ano na kaya nangyayari doon? Ang dami. We need to silence that voice. That voice of fear. Magkakaroon ka ng katahimikan and the peace of God ay mamunti-unti mong mararamdaman. Amen po ba? At pag alam niyo po ba na ang lahat ng solusyon sa problema ay nasa atin na? Amen? Si Kristo yun, di po ba? Kasi part yun ng ating declaration. Kung alam mo na kung mayroong solusyon sa iyong problema, if I'll ask you, kung alam mo na mayroong solusyon sa iyong problema, mamumroblema ka ba? Mamumroblema po ba tayo? Hindi na po, di ba? Kasi alam mo na may solusyon. So you can only rest sa iyong mga sitwasyon sa buhay, sa mga difficulties na iyong hinaharap, sa mga hardship na meron ka, anumang kaguluhan sa isip mo, you can only rest if you know there's already solution to that problem. Namumroblema ka, anong kakainin mo mamaya? Andun si nanay ko, alam ko, nagluto na yun. So hindi mo po problemahin because that problem is already being solved. Amen? Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So pag alam natin na meron tayong Diyos na hindi tayo iiwan at pababayaan, may sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan, and that's Him. That's impossible not to be happy sa isang araw. We can face this world sa buhay natin na meron pong ngiti. Amen? Are you learning, church? So when peace is present, can we go in that slide? Lalampasan ko na po yung mga ibang verses. So makikita po natin, when peace is present and fear has no place, doon po natin na-experience yung real rest. Nababasa niyo pa po ba? Ayan. When peace is present and fear has no place, then we will experience real rest. Ano man pong bagay na meron sa atin, it's all up to us. Kung ito po'y mararanasan natin o magmamanifest sa ating buhay. Don't get me wrong, this is not work that we're trying to do something para mag-manifest po. No, I'm not saying that. We already have it. May mga pinagdadaanan tayo, ang sabi nga, ang sagot, the antidote of all these things that we're going through, nothing else but Jesus. And no one else but Jesus. Amen? So sabi po dyan, when peace is present and fear has no place, then we will experience real rest. Ngayon, napakainam po nun. You just don't have it now. You experience it now and you're benefiting from it now. Amen? So do not do everything on your own. Do it with God. Amen? With His perfect love. So ano pong kailangan nating malaman at matutunan? So we need to know more about His love. Amen? So knowing His love is knowing also God, who He is. So learning who God is equivalent in learning God's love for us. So alam na alam natin, God loves us because He gave His Son. Alam na alam natin, while we are still sinners, Christ died for us. Maaring sa mga verses, nakita natin yan. But I'm sure, you have your own experience with God where you can prove that His love is unconditional. Balik-balikan po natin yon. Amen? So there He goes, Jesus, na nakakaunawa sa atin, and sabi niya in Matthew 11:28-30, "Come to me, all you are weary and burdened." So meaning to say, may mga bagay po na pagdadaanan tayo na ganoon. Yung mga weary and burdened, sabi niya, pumunta kayo sa akin, I will give you rest. I'll give you rest. Amen? So, paano daw po mangyayari yan? Pag pumunta tayo sa Kanya, anong mangyayari? Take my yoke upon you and learn from me. So, there's a learning process. Amen? So, but how we will learn? When we dwell in Him. Amen? So, habang po kasama natin ang Panginoon na gumagawa sa buhay natin,
ay natututunan natin ang kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig na yon drives out all fears. Amen? Ang sabi pa po dyan, "For I am gentle and humble in heart, and you will find the rest for your souls." So meron pong bagay na kung saan kailangan natin mag-participate. We're not working for it, but we need to participate sa gusto ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So when we are doing things together with God, real rest is guaranteed. Amen? Exodus 33:14. Ang sabi po dyan, so when we're working with Him, the presence of God is in our life. It's not only in our life, it's evident in everything that we do. Tama po ba? Kaya nabigyan ka lang ng tubig, thank you, Lord. Ngayon, hindi na lang ano yun. Hindi lang yun expression. Nanggagaling talaga sa, thank you, Lord, sa pag-ibig mo. Thank you, Lord, napakabuti mo. No, not to please people, but giving glory to God. Amen? So kaya po, ang sabi niya, my presence will go with you and I will give you rest. Don't work for the rest. It will come to God. Amen? So rest can only be found in God's perfect love. And real rest is having the peace of God with us. So ito po siguro ang iiwanan ko sa inyo. The very moment we receive Jesus as our personal Lord and Savior, the very moment we receive God's perfect love. And that love connects us to the peace of God. And that peace of God connects us to the real rest. Sabi nga ni Pastora kanina, we have everything we need. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you've got Jesus. Everything's will gonna be all right. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So let's discover more about God's love sa ating pong buhay. And thank you once again po for allowing us to minister sa inyo po lahat. Let's all pray. Father God in heaven, we thank you. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, at napakabuti mo. And we believe, Lord, na ang aming po natutunan ngayong araw na ito ay patuloy, Lord, na mamumunga sa aming po mga buhay. Thank you, Lord, na ikaw po ang word na ito na naitanim. Ikaw yung perpektong pagmamahal. Ikaw yung tunay na kapayapaan. Ikaw din ang tunay na kapahingahan. Salamat po. At sa akin pong dalangin, Lord, sa araw-araw ay makita namin na ito ay nasa amin na, Panginoon. And we will continue to live in it, O Lord God, and to live by it, Lord. Thank you for everything you have done. In Jesus' name, amen.